Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 2014 sa may Bayawan City. Sigurado ako, biglang sumama ang aking pakiramdam nang makita ko ang bagong bahay na titirhan namin ng aking asawa. Malawak naman ito. May maayos na higaan, kusina at sala. Gusto ko ang lahat, maliban na lang sa parting likuran ng bahay. Hindi ako komportable sa nakatira sa likod nun. Bali, para kasing apartment style ang aming bahay. At may mga nakahilera ding iilang pinto sa likod kung saan may mga tao ding nakatira. Naramdaman ko ang paghawak sa aking braso ng asawa kong si Maylene. Tinatanong niya kung may problema ba. Pilit akong ngumiti at saka sinabi sa kanyang ayos lang naman ako. Hanggat maaari, ayaw ko nang sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit nakakaramdam ako ng pagkabalisa. Matagal na naming pangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Kaya huwag naman sana itong masira ang dahil lang sa masama ang aking pakiramdam. Siguro naman, mawawala din ito mamaya. Nagpa siya akong maglibot-libot hanggang sa makarating ako sa likod bahay. Walang imik kong sinuyod ng tingin hanggang sa mapadako ang aking paningin sa isa sa mga pintuan ng nakatira dun. Bukas ang kanilang bahay at may ginang na abala sa pagdidilig ng kanyang mga tanim na bulaklak. Medyo napatingin ako dahil may kakaibang bulaklak siyang dinidiligan. Dahil may kakaibang bulaklak siyang dinidiligan, na tila ba doon nang gagaling ang kakaibang amoy. Parang amoy patay. Nalukot ang aking ilong at nagpa siya nang pumasok sa loob. Sa isip-isip ko mukhang magkakaproblema kami ng aking kapitbahay dahil sa masamang amoy na nagmumula sa kanyang bulaklak. Bumuntong hininga ako at nagpa siyang maligo. Ang asawa kong si Maylene ay nakita ko pang naglilinis sa sala at nag-aayos ng mga kagamitan. Hinayaan ko na lamang siya dahil maya-maya ay aayain ko na siyang kumain sa labas. Isang maliit na sityo ang aming napuntahan. Medyo malayo din ito sa Kabiasnan, pero hindi ko naman maramdaman yun dahil ang munting baryong ito ay animoy kumpleto na sa lahat ng aming pangangailangan. May paglilibangan. May mga lugar na balak puntahan. Tila isang maliit na syudad ang aming baryo na nasa loob din ng isang syudad. Parang ganun ang dating niya. Ang kaibahan lang ay mura ang mga bilihin sa lugar na ito at simple lamang ang pamumuhay ng mga tao. Lahat ay abala sa pagtatrabaho at walang makikitang nagkukumpulan sa labas para makipagtsismisan. Yun ang isa sa hinahangaan ko sa lugar na to.
tahimik at walang gulo. Ang kanilang mga tanod ay talagang ginagawa ang trabaho at pinananatili ang kapayapaan. Sa uri ng aking trabaho ay ang katahimikan ang isa sa labis na nagpapasaya sa akin. Isa akong manunulat at nagpupunta lamang sa syudad kapag nagpapasa na ako ng aking mga akda. Sa kasalukuyan ay wala pa kaming anak ni Maylene. Parang wala pa rin akong balak. Dahil nang huli kasing magbuntis ang aking asawa, ay nakuna nito at kamuntikan pa niyang ikamatay. Dahil napag-alaman namin na ayon sa doktor, ay malapit na siyang maubusan ng dugo. Kaya kesa naman subukan naming muli, ay mas mabuti pang tanggapin ko na lang ang kapalaran namin sa ngayon na wala pa kaming anak. Ayokong isakripisyo ang buhay ng aking pinakamamahal na asawa para lamang magkaroon kami ng anak. Nung sandaling yun ay naging abala ako sa paliligo. Kaya naman napatalon ako sa labis na gulat nang marinig ang natatarantang boses ng aking asawa. Nagmamadali tuloy akong magbanlaw at nagtapis ng tuwalya. Saka siya pinagbuksan ng pinto. Alam niyang nasa banyo ako. Tinanong ko ang aking asawa kung anong nangyayari. May nakita akong kakaibang nilalang. Nakagapos ng liig gamit ang kadena sa likod bahay, sa may kapitbahay. Nang marinig yun ay napaisip ako. Dahil baka ang bahay nung ginang na nagdidilig ang kanyang tinutukoy. Siya yung may kakaibang tanim na bulaklak. Yun lang ba? Wala yun. Pasinin yun. Kumalma ka lang dyan. Baka namamalikmata ka lang. Pero kaagad akong sinagot ng aking asawa na hindi siya namamalikmata at talong hindi raw siya nagsisinungaling. Totoo raw ang kanyang nakita at kakaiba ang nasabing nilalang. Para daw itong kambing na may dalawang malalaking kulay pulang mata. Hindi kumukurap at tila kakaiba ang posisyon na parang nakatuwad. May kadena pa raw na nakatali sa liig nito at tila kambing na umuungol. Hinila pa ako ni Maylene patungo sa likod bahay at binuksan ang pinto para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Kung kaya't yun nga ang ginawa namin. Bagamat may pag-aalinlangan, itinungo namin ang likod bahay. Pero nang suyurin ko ng tingin, ay wala naman akong nakita sa lugar na kanyang itinuturo. Kung kaya't para kumalma ang aking asawa, bumalik na lang kami sa loob at nilimang ko siya sa ibang bagay para makalimutan ang kanyang nakita. Hindi ko naman tinatangging may ikatlong mata ang aking asawa. At batid kong may nakikita siyang hindi nakikita ng isang normal na mga mata. Baka kaya siya nakakakita. At dahil bago pa lamang kami sa lugar na to, siguro mawawala din naman yung kagad. Mabuti na lamang at hindi na nangulit pa ang aking asawa sa kanyang nakita. Kaya naman napawi na din kahit papaano ang aking pag-aalala. Pero sa loob-loob ko ay kinakabahan ako.
Nung hapong din yun, nakasalubong namin ng aking asawa, ang matandang ginang sa palengke. Abala ito sa pamimili ng uling at kalabasa. Napansin ko, napakarami ng binili nito. Nang magkasalubong kami ng tingin, biglang umiwas ang ginang at itinuon ang pansin sa kanyang mga pinamili. At kaagad na pumara ng tricycle. Kaya wala na akong nagawa, kundi ang iwasan na din siya ng tingin. Ewan ko ba? Kakaiba talagang nararamdaman ko sa nasabing ginang. Tila ba may kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Alam kong mahirap manghusga, pero isa lang ang masasabi ko. Masyadong delikado kung aalamin ko pa ang mga bagay niya. Ginawa kong abala ang aking sarili sa pamimili ng mga bagay na kailangan namin ng aking asawa sa bahay. Dahil nung lumipat kami, kakaunti lang naman ang aming mga kagamitan. Kahit naging abala sa buong araw, itiniyak kong maaga pa din kaming makakauwi. Nung gabi din yun nagluluto ang aking asawa. Habang ako naman naglalabas na lang lahat ng aming mga pinamili. Tahimik kaming kumain at pagkatapos nagpahinga na. Dahil kinabukasan magiging abala na naman kami para sa ibang bagay. Ilang oras na kaming nakahiga. Ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakaramdam ako ng pagkabalisa at hindi mapalagay. Pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin. Kaya naman pabiling-biling ako sa aming higaan. Si May din halatang pagod na pagod sa maghapon naming paglalakad. Dahil naririnig ko pa ang bahagya niyang paghilik. Nakakainggit. Buti pa ang aking asawa naglalakbay na sa mundo ng panaginip. Samantalang ako, pagulong-gulong na. Hindi pa rin dalawin ng antok. Medyo naiinis akong bumangon at bumaba papunta sa kusina. Doon naman nakaramdam ako ng uhaw. Kung kaya't uminom ako ng tubig. Nakaramdam ako ng katiwasayan ng maglandas ang malamig na likido sa aking lalamunan. Pagkalapag ko ng baso, bigla akong natigilan. May narinig akong kaluskos na naghatid ng kilabot sa aking buong katawan. Sigurado ako. Kadena ang kumakalansing na yun mula sa pinto ng aming likod bahay. Nagsimulang dumagundong ang aking dibdib at nanlamig ang buo kong katawan. Kinakabahan ako. Dahil kung may nakikita nga si Maylin sa likod bahay, baka ang nasabing nilalang nga ang nasa aming pinto. Nanginginig akong lumapit sa may lababo. At kaagad hinanap ang patalim. Hinugot ko ang kutsilyo na naroon. Habang hawak-hawak ang patalim, napapalunok ako habang pinapakiramdaman ang paligid. Sigurado ako. Doon sa may pinto yung nilalang. At tila nais nitong pumasok. Kahit malamig ang panahon, pinagpapawisan ako ng todo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nag-aabang sa akin sa labas.
Pero desidido akong buksan ng pinto para magkaalaman na. Makita ko kung ano ba yung gumagambala sa amin. Hinawakan ko ng doorknob at dahan-dahan kong pinito. Pagkabukas ko, mas nagulantang ako sa biglang pagsigaw ni Maylin sa loob ng aming silid. Wala akong nagawa kundi ang puntahan agad siya para malaman ko kung anong nangyari. Napatakbo ko bigla papunta ng kwarto. Naabutan kong nanginginig sa takot si Maylin habang akap-akap ang unan at nakatalokbong ng kumot. Ngunit bukod dun ay bukas ang aming bintana at kitang-kita ako pa na gumagalaw-galaw ang saraduhan nito. Halatang may kalalabas lang dito. At dun ako nakaramdam ng takot. At mula sa aking kinatatayuan ay tanaw na namin ang napakaliwanag na buwan. Tinanong ko siya, anong nangyari? May nakita akong babae. Dahan-dahan siyang nagbubukas ng aming bintana. Parang gustong pumasok. Tapos, biglang humuni ng parang sa aswang. Pagkadinig ko nun mula sa aking asawa, ay dumagundong bigla ang aking dibdib sa kaba. Ngunit hindi ako nagpaalata. At para mapakalma ang aking asawa, mahigpit ko itong niyakap. At hindi na itinangkang ikwento pa. Ang narinig ko naman sa likod bahay na nangyari kanina lang din. Habang akap-akap ang asawa, ay nakikiramdam ako sa paligid. Pinakikiramdam ko kung ang bawat kaluskos at huni na maaari kong marinig mula sa paligid. Maya-maya pa'y nakatulog na si Maylin habang akap-akap ko ito. Kinabukasan, medyo madilim pa lamang, ay maaga ako nagtapo ng basura sa likod bahay. Nakita ko ang aking kapitbahay na abala sa pagpasan ng kanyang pinamiling mga kalabasa. Kaya nagtaka tuloy ako kung saan niya dadali ng mga yun. Hindi niya ako napansin. Kaya naman nagdesisyon akong sundan ang ginang para tingnan kung anong kanyang gagawin. May isang hindi naririnig na boses kasi kung naririnig na nagsasabing sundan kong matanda na para bang mayroon tong lihim na itinatago. Pating kayad ako naglakad at sinundan ang daan na kanyang tinaluntun. Kinakabahan ako. Pero gusto kong malaman kung may koneksyon ba ang naririnig kong kalansing ng kadena kagabi at ang nakita ng aking asawa, nakakaibang nilalang sa matanda niya. Napag-alaman kong may hardin pala sila sa harap ng kanyang bahay. Nagmasid-masid pa ako. Habang nag-aabang, biglang nagsalita ang ginang. Ngunit wala akong nakikitang kausap nito. Biglang nagsalita na. Nariyan na raw ang pagkain niya. Pilit kong iniisip kung sino ba ang tinutukoy niya. Kayong mag-isa lang naman siya sa hardin at walang kasama. Kitang-kita ko pa nang ibuhos niya ang lalagyang sako sa lupa. Kung kaya't tumambad sa aking paningin ang napakaraming kalabasa. Ilang saglit lang ay nanlaki ang aking mga mata
may isang kakaibang nilalang ang lumapit sa tumpok ng kalabasa. At gutom na gutom itong kinain na para bang hayok na hayok dun sa pagkain na yun. Sa tanawing yun ay napatas ako. Nakaramdam ng kakaibang takot. At iniisip ko kung ano nga bang nilalang na yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klase ng hayop. At alam kong hindi ito pangkaraniwang alaga ng mga tao. Habang nakakubli, ay panaka-naka akong tumitingin sa nilalang na yun. Ang bigla itong umangil at tumalikod. Dahil dun ay napatas palalo ako. At nagpa siyang umalis na. Patago ay dahan-dahan akong umatras. Ngunit bago ko tuluyang umalis, naisip kong sumilip muli upang tingnan ang nilalang. Pagkasilip ko ay tila nakatuwad na ito. At pinagmamasdan ko at hinahanap ko kung saan ito nakatingin. Nang makita ko ang mukha nito habang nakatuwad at titig na titig sa akin, ganun na lamang ang aking takot na nadama. Napabalikwas ako ng takbo. Mabilis akong tumakbo palayo sa aking pinagtataguan. Humahangos akong nagtago kagad sa aming bahay. Matapos akong makapasok, ay nasilip ko sa aming bintana ang nanlilisik na mga mata ng matandang ginang na mabilis palang nakasunod sa akin. Buong araw ay hindi ako lumabas ng bahay sa sobrang takot. Kinagabihan, maaga pa lamang nahiga na kami ni Maylin. Hindi dahil maaga kaming matutulog, kundi dahil pinakikiramdaman namin ang paligid. Alam ko, ako yung lalaki. Pero takot na takot ako sa aking mga naririnig. Lalo na nung nakita ako kaninang umaga. May mga ungol at huni na nag-iingay sa labas ng aming bahay. Maingay ang mga asong nag-aalulong. At sinasabihan pa ng iba't ibang huni ng mga insekto. Pakiramdam ko tuloy, maraming naglipa ng mga nakakatakot na nilalang sa paligid. Hirap tuloy akong marinig ang ilan pang mahahalagang mga ingay sa labas dahil sa sobrang lakas ng kaba ng aking dibdib. Kumpirmadong may mga kakaibang nilalang na nakatira sa paligid ng aming tirahan. Sigbin yung nakita mo at hindi yung nakita ko. Ayaw mo pa kasing maniwala sa akin eh. Sabi sa akin ni Maylin. Alaga yan ng mga aswang. Ang binibiktima nila ay yung mga taong may sakit o malapit ng mamatay. Dagdag pa ni Maylin. Kinukuha daw ito ng mga aswang at ikinakarga nila sa alaga nilang sigbin para dalhin sa kanilang tahanan at sa kakakatayin. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala para sa amin ng aking asawa. Wala naman kami sakit. Pero bakit tila hindi naman kami nilulubayan ng mga aswang? Maya-maya pa, makarinig na naman kami ng ingay mula sa labas. Nagsimula na naman yung pagkabog ng aking dibdib. Si Maylin ay nagmahigpit ang paghawak sa akin. At mula sa pagkakahiga, sabay kaming bumangon. Hawak ko sa kabilang kamay
ang itak na pinakatago-tago ko. At nakahanda akong ihataw ito sa kung sino man ang nagbabalak ng masama sa amin. Nang maya-maya pa'y bigla akong nakakita ng pusa. Kaya't walang pakundangan ko itong tinaga gamit ang itak. Bumuo ng itak sa may pusa. Sugatan ito. Ngunit baliwala lang ito sa pusa. At mabangis pa rin itong umangil. At nagtangka pa itong umatake. At hindi man lamang humingiyaw. Mabuti na lamang at naging mabilis ang mga galaw ni Maylin. At sinabuyan niya ng asin ang nasabing nilalang. Doon pa lamang ito nagkikigisay at patakbong lumundag sa bintana. At hindi ko rin alam kung paano nabukas yung bintana at basta na lang nawala sa dilim yung pusa. Takot na takot ako ng gabing yun. Ganun din ang aking asawa. Magdamag kaming gising kakabang sa kung anong pwedeng kahinatnan namin nung gabing yun. Kinabukasan, sobrang sama ng tingin sa amin ng matandang ginang. Kung kaya't hindi na ako nakatis. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung sino ba ang nasabing babae niyan. Ayon sa aming kapitbahay, huwag daw kaming magtitiwala dahil ang ginang ay may lahing aswang at may mga alagang sigbin na palagi niyang pinapalabas upang mambiktima sa gabi. Sa katotohanan, ay napilitan kaming lumipat ang tahanan sa takot na baka tuluyan na kaming matikman ang galit ng nasabing ginang. Dahil napag-alaman kong ang alaga niya ay namatay pala sa ginawa kong pagtadtad dito. Nang makalipat kami, ay napansin ko na tila may pagbabago sa kilos ni Maylin. Nang tanungin ko siya, siya rin, iramdam na parang laging masama ang katawan niya. Sa isip-sip ko ay tila hindi kami tinatantanan ng mga aswang. Walang ano-ano ay nagpatingin kami sa isang manggagamot. May ipinakilalang manggagamot sa amin ang isa naming kaanak. Titiyak daw ay mapagkakatiwalaan namin. Kaagad kaming humingi ng tulong. Tiningnan ng manggagamot ang aking asawa. Nagsagawa ito ng kanyang ritual. At hinawakan ng pulso ng aking asawa. Habang pinupulsuhan, ay napatingin sa amin ang manggagamot. Una ay sa aking asawa at sunod ay sa akin. Dahil dun ay nakaramdam muli ako ng kilabot. Maya-maya pa'y nagsalita ang manggagamot. Buntis ang asawa mo. Ilang buwan na to? Buti at malusog naman ang bata. Ikaw, iingatan mo ang asawa mo ha. Huwag masyado magpapagod. Sabi pa ng manggagamot. Gulat na gulat kami mag-asawa nung marinig yun. Ganun po ba? Ako po ba ang ama? Tanong ko ba? Sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng sapok. Bigla akong nakakita ng mga bituin. Sino pa ba sa tingin mo? Pagtataray ng aking asawa. Hinay-hinay lang, sabi ng manggagamot. Nung medyo mawala ang hilo ko, ako na ang sumagot muli. Baka po kasi aswang o sigbin ang may gawa. Sagot ko pa.
Tumatawa lamang ang manggagamot. Ay, hindi. Walang ganun. Anak mo yan. At ikaw lamang ang ama. Sagot ng manggagamot. Malamang yan ang dahilan kung bakit nilalapitan kayo ng aswang sa dati niyang tirahan. Dahil dun kahit mahilo-hilo pa ako, ay napaakap ako sa aking asawa na nung mga sandaling yun, ay busit na busit pa rin sa akin. Sa ngayon, nasa bayawan pa din kami, pero malayo na sa tahanan ng matandang aswang. Minsan ay may naririnig pa din akong balita tungkol sa kanyang pambibiktima. Pero tinitiyak namin na hindi na siya makakalapit sa amin. Alam kong hindi madaling kalaban ng mga aswang, lalo na kapag may alaga silang sigbin.